Breaking news mga kababayan, bad news kay Tito Soto. Grabe, galit na galit po kay Marcoleta. At talagang nagpupumiglas sa galit dahil nga po pamumunuan na ni Senador Marcoleta ang flood control scandal. Naku po mga kababayan, pakinggan po natin. Nagwawala si Juan Bull. Tito Soto, may banat kay Marcoleta. Bago natin ipakita ang video mga kababayan, pakinggan po natin itong pasabog ng mata ng agila. Nako po, Tito Soto, nanginginig na, natataranta na. Senator Rodante Marcoleta, inatasan ni Senate President Alan Peter Cayetano na pangunahan ang investigasyon sa flood control scandal sa June 4. Alamin natin ang iba pang detalye kay Hearted Molina. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatasan na si Senador Rodante Marcoleta sa Hunyo 1 na mag-issue ng notices para ipagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ayan mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Papangunahan na ni Senador Marcoleta. Iimbestigahan na muli ang flood control issue na binulagalang nila Tito Soto at Ping Lacson. Dahil sa pamumuno ng mga bulagaan, umasa ang taong bayan na may mananagot. Pero sa kabila ng lahat ng pag-iimbestiga, puro pagtatakip ang ginawa ng mga wanbul. Kaya ngayon mga kababayan, Senador Marcoleta, ready na, ipinag-utos na ni SP Cayetano na pangunahan ang Blue Ribbon Subcommittee probe sa flood control scandal. Dahil dito mga kababayan, Tito Soto galit na galit. Nako po, ituloy pa natin ito. Nako po, Tito Soto nagwawala na. Pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang binuong Blue Ribbon Subcommittee na nakatutok partikular sa mga maanumalyang flood control project. Ani ni Cayetano, ang investigasyon sa flood control ang isa sa tatlong pangunahing issue na tututukan ng Senado. Kasama ang issue na may kaugnayan sa krisis sa ekonomiya at impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook Live kahapon, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa Huwebes, June 4, muling magkakaroon ng pagdinig sa Senado ukol sa flood control scam. Tiniyak naman ni Cayetano na magiging impartial ang isasagawang investigasyon. That a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearing. Matatandaang noong Abril, sinuspinde ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang mga pagdinig sa flood control scandal hanggang makakuha ng 9 na pirma mula sa committee members para isponsoran at ipresenta ang partial report ng kontrobersiya. Hearted Molina para sa Mata ng Agila. Ayan mga kababayan ko. So sabi ni Tito Soto mga kababayan, anong sinabi niya? Nako po, nagagalit na si Tito Soto dito. Ito po sabi ni Soto mga kababayan, hindi daw legal ang ginawa ni Marcoleta. Ano ang sabi ni Juan Bull dito? Nagagalit na siya mga kababayan. Sabi po ni Juan Bull, Tito Soto, walang basihan at hindi legal. Blue Ribbon Subcommittee sa flood control probe hayagang tinututulan ni Tito Soto. Bakit kaya? Bakit Juan Bull, tutol na tutol ka sa pag-iimbestiga ng flood control tapos binubulaga mo si Senador Marcoleta? Nako po mga kababayan, kwinestyon ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto. Deterred ang legalidad ng binuong Blue Ribbon Subcommittee na nakatakdang mangyari at magsiyasat sa mga kontrobersyal na flood control project sa bansa. Ang issue ay lumitaw matapos i-anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senator Rodante Marcoleta ang siyang mangunguna sa pagpapadala ng mga notice sa mga resource persons at witnesses kaugnay ng nakatakdang pagdinig sa Hunyo 4. Nanginginig na si Juan Bull mga kababayan.
Gayunman sinabi ni Soto na may mga legal na usaping kinakailangang linawin bago ituloy ang mga nakatakdang proceeding ng subcommittee. Kita nyo mga kababayan, bakit? Ayaw mong maituloy ito, one bull ka talaga. Galit na ang taong bayan sa'yo, one bull. At Ping Lacson, kayo mga Hestas Barabas sa Senado, lagi kayong nandyan para pagtakpan ng issue dito. Galit na ang tao sa kanya. Ayon sa kanya, kinakailangan masuri muna kung naaayon sa Senate rules ang pagbuo at operasyon ng naturang subcommittee, lalo na sa usapin ng kapangyarihan nitong naglabas ng mga opisyal, notices sa mga imbitadong testigo. O, tignan nyo, pinipigil nyo mga kababayan. Let's see what happens on Monday. First, besides, bakit Vice Chairman ng hindi organized committee ang nag-issue ng notice? Pahayag ni Tito Soto. Tignan nyo mga kababayan, hanggat may paraan gagawin ni Juan Bull para pigilan ang pag-iimbestiga. Yan ang ginagawa nila mga kababayan para gibain ang Senate, itong 13 senador na magigiting. Kung ano-anong pananakot ang ginagawa nila. Tignan nyo ang ginawa kay Jinggoy. Inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigang Bayan. Ganyan ang ginagawa nilang panluloko sa taong bayan. Gigibain nila ang majority ngayon para hindi matuloy ang flood control issue. Yan ang pasabog ni Senador Marcoleta. Dahil dito, inaasahang magiging sentro ng diskusyon sa Senado ang usapin ng proseso at legal na basihan ng subcommittee bago ang nakatakdang pagdinig. O, kita nyo mga kababayan, nakikipagdebate ka na naman sa isang magaling na abogado. Ikaw abogado ka eh. One bull ka, bending dalo ka. Ano ang karapatan mo para questionin ang isang legalidad, ang isang abogado? Takbuhan naman kayo pagka nagkaroon ng debate. O ngayon mga kababayan, ipakita natin itong si Senador Marcoleta. Ito po ang kanyang sabi mga kababayan. Ito po, ayan. Tignan nyo po mga kababayan ko ha. Ito po si Senador Marcoleta. Bulaga si Juan Bull. Mabigat po itong mga pangyayaring ito, Sen, ano ha? Ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya eh. Parang gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin sila, ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat kasi ano magkakatugma eh. Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang aming rules. Opo. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayong dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihatid sa usapin na to, yes po, pwede siyang mag-zoom. Di ba? Talagang ayaw nila. Kung kinakailangang mag-walk out sila, wag lang matuwa. Kasi sila rin nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang masama? Senador naman yung tao, di ba? Bakit sila nung sila? Nung mga nakalipas na panahon. Halimbawa. Ito si Ping. To be honest, sometimes I actually have... O, kita nyo mga kababayan na panoorin natin paano gibain at sampalin ng katotohanan ni Senador Marcoleta itong si Paloma. Nako po, napahiya ito mga kababayan. Ang lakas ng loob na makipagdebate daw at pag-uusapan ang legalidad ng sinasabing subcommittee na ginawa ni Marcoleta. Mga kababayan, nako po, itong si Juan Bull na ito. Alam nyo ba mga kababayan, isa daw itong the most outstanding senator in the Philippines. Naku po mga kababayan, ang nag-award niyan, Juan Bull din. Mga bobo kayo. Paano nyo sasabihin the most outstanding senator yan? Bulaga ang utak niyan. Iyan ang sinasabi ni Senador Marcoleta eh. Paano ka makakaano? Ba't nyo haharangin ang flood control issue? Totoo bang gusto nyo na marisolba ang isyong ito o kayo ang mga protector? O kita nyo mga kababayan panoorin pa natin. Pati sa Interparliamentary Union
Oho. Dahil sila yung nagpupunta ron. Alam mo yung Interparliamentary Union, ito ay world body. Ako nakapag-ano na rin ako ron eh. Oho. Nakapunta na ako ron, nakapag-attend ako ron. At mula yung mag-attend ako ngayon, kauna-unahan at kahuli-hulihan, nangako ko sarili ko hindi na ako mag-attend dito. Walang kakwenta-kwentang puro ano lang pala yun. Ganun ho ba? Puro ano lang, puro yung talagang parang publicity. Pero naman ako naman dahil tinutupad ko ang tungkulin ko, may kwento ko lang ng konti. Yes po. Pinagandaan niyo mabuti. Merong 3 resolution kasi doon. Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gagawain ko talaga siniseryoso Yes ko po. eh. Dinelegate ata kayo dun, Sen, no? Oo. 3 yung resolution. Opo. Isa lang ang natalo tayo, yung 2 na ipanalo ko. Alam mo kung bakit yung isa hindi ko na naipanalo? Oho. Nalate ako kasi kinakailangan magpunta ka sa napakaraming ano Doon lang pala kayo natanda, nalate na kayo, Pagkatapos, no? pag upo ko pa naman ganun, tapos na. Nagbotohan na Pero pala. yung watawat nila, yung banner nakaganon pa. Opo. Alam kong bumoto itong katabi ko. Oho. Ang katabi ko, Algeria eh. Oho. Teka muna, sabi ko, tapos na ba? Yes, kanya. Bakit ka ako tumaas against Philippines? Wala ka naman eh. Andito na nga ako eh. Nahuli ka, sabi niya eh. Doon lang ako natalo. Ayun, oho. Pero ayoko na. Dahil yung pagtatalo doon, parang ano lang eh. Parang pag-uusap lang na Hindi nyo ba pwedeng i-delegate yan, Sen? Ako na lang papuntahin nyo pagka mayroong mga Inter-Parliamentary Union meetings? hindi ka siguro papupuntahin doon dyan. Kasi, bakit ka mo? Opo. Mas magaling ka sa kanila dyan. Yun lang. Baka hindi ka papasukin. Oho. Saglit lang tayo, Sen. Magbe-break muna tayo. Ibigyan pa natin ng mas malalim na talakayan yung usapin ng walkout. Meron muna tayo lang mga mahalagang paalala. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. Ang kanilang pagtutol. Sukdulang mag-walkout. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Opo. Kung kinakailangan magsipag-walkout sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? Oho. At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Oho. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang doon sa 2 section na aming pinag-uusapan. Oho. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba eh. Kasi tayo dito, tayo doon. Pinipilit ng usa. Hindi kanya kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga committee on rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit ka mo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, Opo. is the highest governing body? Yes. Ang tama ibig po. sabihin, Oho. kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari Kahit sa anong mga mga komite. komite. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Oho. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yun? Matagal na sila rito. Ako alam naman na nila yun, oo. isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Oho. Di ba? Oho. Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Opo. Ito pong 136 ay Kita nyo mga kababayan, natapos sa balak pang makipagdebate si Juan Bull kay Marcoleta. Sabi niya, paano mag-create ng subcommittee na hindi sa plenary ginawa, not legal. Sa plenary niya gawin sa Monday para legal. Kita nyo mga kababayan ko, itong si Juan Bull na ito, walk out ka. Tapos makikipagdebate ka kay Marcoleta. Di takbuhan na naman kayo sa takot nyo. Kasi nga, maaano ka na, yan o, Soto umiyak
makulong ka na. O, kita nyo. Yung mga comment po mga kababayan. Tapos walk out na. Tapos hahamon ka ng debate sa plenary. O tapos walk out ka na. O kita nyo, the important thing is to move that Soto. Hahamon ka pa ng debate. Kahit saan niyang ginagawa, ang mahalaga, maimbestiga ng flood control. Sabi ni Sir Quinto, malaman sino ang kawatan. Ikaw, lagi kang ganyan. Puro ka bulaga. Puro pangaharang ang alam mo. Takot yan. Nako po. Proud na naman anak nito, si Tuta, Paps. 5 maleta kaya natanggap ni Tuta, Peps Paloma. Ang importante ay matapos ang investigasyon ng flood control scandal. Harang-harang ka na naman, wala ka namang kwentang senador. Yan ang sabi ng mga komento. Special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas, ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, Magkakaintindihan magkakaintindihan na tayo. kayo. Opo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa yung Minamalit senador. nyo. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Sabi ko, ganyan, ano. Bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Sabi ko, paano kaya, alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Ayan si kupal na si Erwin Tulfo. Alam nyo ba nung nakaraan na vlogger pa yan, komentarista sa radyo, banat ng banat kay Kiko at Risa Ontiveros at kay Trillanes at tinatawag na ugok at mga demonyo na walang alam sa batas. Yan ang sinasabi ni kupal na Erwin Tulfo. Tapos sinasabi niya, iboto daw yung mga marurunong na senador na may alam sa batas, hindi galing-galingan na walang utak. So ngayon mga kababayan, nag-bounce back kay Bending Dalo, kaya ngayon babanatan ni Marcoleta. Galing-galingan itong kupal na Erwin Tulfo na ito, gaya ng kanyang kuya at mga Tulfo na galing-galingan lang sa away mag-asawa, away kanto, away ng mga syubet-syubet, away ng mga kamag-anak, away ng agawan sa lupa. Diyan sila magaling, pero sa national issue na kinabibilangan natin na ninakaw ang mga pera natin sa flood control issue na trilyones, mga nakatakip ang mga bibig na busalan ng maleta. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta dito. Gusto kong bigyan ng halimbawa din. Ano ba ang ad hominem? I-define muna natin. Ang ad hominem, Good news, walang pagtaas sa overall electricity. O kita nyo, salita ng salita si kupal Erwin Tulfo, hindi alam ang ibig sabihin ng ad hominem. Di ba mga kababayan ko? Tapos sasabihin niya wag daw siyang gawing tanga, isa daw siyang journalist. Ipinagyabang pa na journalist siya. Ano naman ang kinalaman ng pagka-journalismo sa pagiging abogado ni Senador Marcoleta? Yung expertise niya, batas, ikaw, Bending Dalo. Ako po mga kababayan ko. Ngayon kami naman ang mangbabash sa'yo. isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Opo. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, opo. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. O, yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Section 41, paragraph A, paragraph B. So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter. Yes po. Di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Na may personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo.
Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon para sa mga kababayan Ipapasitan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng ipanoorin na natin direct kung okay na yung Yung video. inihanda ni ni Po. Dito mga kababayan, ilalabas si Senador Marcoleta yung mga pinaggagawa ni Erwin Tulfo, yung mga banat niya kay Risa at kay Kiko. Tignan niyo mga kababayan yung pagiging kupal ni Erwin Tulfo na balatan tuloy ng makinis dito sa Net25. Binulaga ni Marcoleta ito. Pogi. Ayan. Aha. Meron ba? Para example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, ito, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Yan, Oh. Paulit-ulit Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros sa Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Sino yung Yan. sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Eto mga kababayan na ipakita natin yung video. Eto po mga kababayan, Erwin Tulfo. Eto, tingnan nyo mga kababayan versus Risa Trillanes. Ito po yung gawain ng isang mga kababayan, isang gawaing kupal. Erwin Tulfo. Tignan nyo mga kababayan Ipakita lang natin para maliwanag po mga kababayan. Alam nyo naman yung pagiging kupal ni Erwin Tulfo para lang malaman nyo TikTok. Tignan nyo mga kababayan ang pagiging kupal nito Ipakita lang natin yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Ito po mga kababayan. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth? Ito mga kababayan, isa lang ito I-check natin yung mga banat ni ito po. Tignan natin yung mga banat ng kupal na ito. Ito, tignan nyo Nakatanggap si Senador Trillanes ng mahigit 200 milyong pisong pondo, 245. Mula sa Disbursement Acceleration Program. Yan mga kababayan, isa lang yan Ito pa, kita nyo po ito. O ikaw naman, Ontiveros, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Ayan na. Late kan dumating, iha. Ayan na. Late ka dumating, BOSSING. Sana kung maaga-aga ka BOSSING, naintindihan mo. Salita ka ng salita. Ayan. Mariosep. Naku, bayan, talagang makukonsumisyon ka. Kita Kaya nyo. bayan, kaya sa susunod na halalan, Ayan na. Si kupal. iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas Ayan na. para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Paulit-ulit nang sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. Walang nagpapakita lamang na mga walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas pa kayong dalawa dyan dahil mga wala kayong silbi, ang alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ayan mga kababayan Ito, tignan nyo tignan nyo Yan po. Tignan nyo ang gawa ni kupal para makita natin. Para makita nyo ang pagiging kupal ng taong ito. Naku mga kababayan ko, tignan nyo i-play natin Tignan nyo, i-play natin itong kupal na ito. Ulitin natin ito.
O ikaw naman, Ontiveros, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Late kan dumating, iha. Ayan po. Late ka dumating, BOSSING. Sana kung maaga-aga ka BOSSING, naintindihan mo. Salita ka ng salita. Sus, Mariosep. Naku, bayan, talagang makukonsumisyon ka. Kaya bayan, kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok. O, kita nyo mga kababayan ko. O, tignan mo po, tignan nyo to ha. Paulit-ulit na. Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros at Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Yan, Oo, sino yung Yan. sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Oh, yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nang galing pala. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. And Imagine redness calmed in seconds. Skin 104 O, ayan mga kababayan, anong masasabi nyo kay Erwin Tulfo na kupal? Naku, parang Tito Soto lang din ito na bulaga ang utak. hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming Kinuha, nag-trigger sa kanila yun. ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit, merong nagpalitrato dun sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. O yan, kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, itong mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ng isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po. Iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. O, ayan mga kababayan, anong masasabi nyo? Gulpi sarado si Erwin Tulfo dito at Tito Soto, mga bulagaan. Tapos makikipagdebate kayo sa Monday. Nako po, magugulpi lang kayo ni Marcoleta. Sige, debatehin nyo yan. Questionin nyo ang subcommittee ng flood control issue dito para magkaalamanan. Bakit nyo hinaharang ito? Mga hestas barabas. Diba, mga kababayan ko? Kaya kay Marcoleta po tayo sa katwiran at paninindigan for transparency for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share at isang subscribe mga kababayan. Mabuhay po.